Chinky, anong magandang negosyo? Ay, alam mo maganda? Sari-sari store. Ha? Sari-sari store lang? Ay nako, huwag mong maliliitin ang tindahan ni Aling Nena doon sa kanto. Hindi mo ba alam, kumikita ng 100,000 yan kada buwan. Ha? Kung gusto malaman kung paano, pag-usapan natin to. Chinky Tan, with over 6 million Facebook followers, 2.8 million YouTube subscribers, and 2.4 million TikTok fans, is now all out to share with you the most practical, simplest path to lasting wealth. Hi there, this is Chinky Tan, your pambansang wealth coach. Sa video na ito, we're gonna break down kung paano kikita na malaki sa munting sari-sari store. Pero bago tayo talaga tumalon, disclaimer lang, this is just a projection, hindi to guaranteed. Depende yan kung paano mo tinitreat ang negosyo mo. So let's start. Number one, kailangan we should learn how to start is small. Yes, lahat ng mga lumalaki nag-umpisa sa maliit. Kasi minsan yung mindset natin, kailangan may mini grocery na tayo. Naku, big jump yun. Dapat mag-umpisa ka muna sa maliit para may proof of concept ka. At saka kung if ever magkamali ka, konti lang malulugi sa'yo. Kung nag-mini grocery ka, 100,000 o baka milyon na mawala sa'yo. Alam mo ba, may-ari ng SM nagsimula sa maliit na tindahan. Ngayon, multi-trillion na siya. Kasi kadalasan, ang tingin natin sa sari-sari store, panggulay, panbayad na kuryente. If that is how you look at the business, yun din ang babalik. Pero kung ang tingin mo, yung negosyo mo ay talagang pang full-time at talagang pang career na to, ay yun din ang babalik sa'yo. So, ito lang po i-breakdown natin paano ka pwedeng kumita ng mga 6 digits per month sa sari-sari store. Let's talk about yung mga daily na benta. Sample lang. Like for example, ang kita sa mga sari-sari store, average profit na sa 10 to 30% depende sa produkto. So, pag in-average mo yan, papalo siya ng 15 to 20%. Let's put at 20% ang margin mo. Halimbawa, bumenta ka ng 5,000 pesos per month times 30 months, everyday kasi nakabukas. So more or less, nasa 150,000 pesos yan. Times 20%. Ang gross profit mo ay 30,000. Not bad. So, ang ibig sabihin po niyan, kung gusto mong kumita ng 6 digit, kung 30,000 yan, ito times 3 mo lang to. So, dapat ang benta mo na nasa 450,000 to 500,000 pesos per month. So, divided by natin 500,000 by 30 days, bumibenta ka more or less na mga 17,000 pesos per day. Pag bumibenta ka na ng 17,000 per day, aabot ka na sa 6-digit income. O, di ba? So, ganun lang po ang bilangan po niyan. Again, ang average, 10 to 30% ang profit, ilagay natin sa gitna, nasa 20%. So, kung gusto mo kumita ng 6-digit, alam mo na kung paano mag-compute. Pero ito lang po hindi to magic, hindi to madalian. You need to scale the right way. So, anong unang gagawin natin para tamaan natin yung target na yan? Number 1, location. Location, location, location. Alam mo, kahit na napakaganda ng iyong binebenta, kung wala naman dumadaan, walang foot traffic, wala tayong pag-uusapan. Mas maganda malapit sa school, malapit sa terminal, malapit sa community. Di ba? Yung mga ganun ba, marami talagang dumadaan. That's number 1. Number 2, bantayan mo yung stocks mo. Dapat alamin mo kung ano yung mga tinatawag na FMCG, Fast Moving Consumer Goods. Yung mabilis, tubig, kape, asukal, mantika, toyo, instant noodle, yung mga chichirya. Depende kung sino ang target market mo. And then number 3, kailangan po, i-systematize po natin ang inventory management. Diba? Sa umpisa, lista-lista, pero mas maganda kung pwede na nating systematize. Huwag lang tayo sabak ng sabak, dapat may sistema. Kailangan malaman natin kailan tayo magre-restock. Magkano kinikita natin araw-araw. Pang-apat, hiwalay natin dapat ang pera sa negosyo at sa personal. Hindi dapat gamitin ang pera sa negosyo para magamit, di ba, sa personal. Kung hindi, mauubos. Pang-5, pag ikaw ay kumikita na huwag kalimutan, paswelduhan ang iyong sarili. Yes. Bakit? Umpisa, ikaw lang lahat. Pero kung tindera lang o tindero lang tingin mo sa sarili mo, ay hanggang doon ka na lang. Alam mo mangyayari, darating ang panahon, ikaw na magiging empleyado ng sarili mo negosyo. Bakit? Hindi ka na pwedeng magbakasyon. Kung oras na nawala ka, wala na magbabantay ng tindahan. Kaya kailangan right from the start, nakasistema yan, naka-inventory yan. Para pagdating ng panahon, di ba? Pag kumikita ka na, may profit ka na, mag-hire ka na ng tao para siya na magbantay ng tindahan mo. Di ba? Kung si Henry C. nga ay nagsimula siya na mag-isa lang, pero ngayon ang dami na kanyang malls, di ba? Hindi mo naman siya nakikita sa lahat ng mall, nandun siya. So, ano ginawa niya? Nag-hire siya ng ibang tao. So, kung makikita mo, feasible ba na kumita ng 6 digits sa sari-sari store? Of course!
kung alam mo kung anong ginagawa mo. Kaya kung seryoso mo talagang palaguin ang negosyo mo, o gusto mo bang matuto, like for example, wala kang kaalam-alam, gusto mo matuto kung ano yung tamang negosyo para sa'yo, anong babagay na negosyo para sa'yo, nako, I have something for you. Good news, meet Negosyo GPT. Yes, my personal bot na ginawa ko to help you to start your own business. Lahat ng business frameworks ko nilagay ko po dito. So kung gusto mong matuto magnegosyo, tuturuan kita step by step through this AI bot. And good news, this is absolutely for free para sa iyo. So kung gusto mo ma-access to, huwag ka na patumpik-tumpik. Oo, click the link below na lang dito sa baba or just type NegoGPT para makuha mo yung access. Thank you very much mga kapatid. Sana naman naliwanagan kayo na pwede talaga lumago ang iyong munting negosyo. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina ang susi sa pagyaman.